pa ako ikot ng ikot dito sa opisina ni Sir dahil hindi ko mahanap yung folder na binigay niya sa akin kahapon. Saan ko ba inilagay? Ang alam ko talaga na iwan ko dito yun kahapon bago ko umuwi. Pero bakit hindi ko makita? Hindi kaya kinuha na ni Sir? Pero binili niya sa akin yun. Sinabing hindi ko dapat ibigay sa iba. Hindi ko naman yun binigay kahit kanino pero bakit wala dito sa opisina niya? Hindi ako naghanap sa bahay dahil alam kong hindi ko yun nakuha kahapon. Naiwan ko dito yun sa office. Bakit ko pa kasi nakalimutan yun Sinabi lang ang ingatan ko pero nang ginawa mo. Diyos ko, malalagot ako nito Nakakainis. Nasaan ka na? Inis kong sabi habang naghahanap pa rin. Halos mabaliktad ko ng buong office Sir lalo ng table ko kakahanap doon. Puwisit? Sabunot ko sa sarili ko dahil hindi ko talaga makita. May pumasok pa dito sa office ni Sir? Pero kung nandito si Sir na may makakapasok dito sa office niya, hindi sila makakapalit sa table ko. Kapag ako naman, wala naman ako matandang pumasok sa office ni Sir maliban kay Claudia at Mrs. Bentacourt. Pero bago ako lumabas kahapon, nakalabas na si Claudia kaya paanong mawawala yun dito? Hindi nga kaya kinuha na ni Sir dahil nakalimutan ko? Paano ko tatanungin sa kanya yun? Paano ko nagtanong ako tapos wala pala sa kanya? Kapag hindi naman ako nagtanong tapos nasa kanya pala, edi pahihirapan ko lang yung sarili ko sa paghahanap. Nakakaasar naman What are you doing? Halos mapatulan ako sa kinatatayuan ko sa gulat nang marinig ko ang boses ni Sir. Good morning, Sir. Bati ko habang inaayos ang buhok kong gulo-gulo dahil sa paghanap ko ng folder na iyon. May hinahanap ka? Takang tanong niyan sa akin na mabilis akong inilingan. Wala po, Sir. Saad ko. Hindi naman na ako pinansin ni Sir at naupo na sa table niya. Hindi na rin ako naghanap dahil baka mahalata ni Sir and worst, malaman niyang naiwawala ko yung design na sinasabi niya. Nakakainis. Halos buong umaga yun ang tumatakbo sa utak ko. Kakaunti na nga lang ginagawa ko, hindi ko pa natatapos. Samantalang dati gantong oras tapos na ako sa isang gawain. Pero ngayon hindi ko pa nakakalahati. Damn it! Saan ba kasi nagpunta? Ang visit na folder na yun. Oo, Samantha. Masasagot ka ng sarili mo. Nababalo na ako pati sarili ko kinakausap ko na. Are you okay? Dinig kong saad ni Sir. Tinignan ko naman sa at di ko na malayang nakatitig na pala ako. Visit? Alam niyo yung feeling na nakatulala ka sa kawalan pero hindi mo alam na may natititigan ka ng tao o bagay kahit na hindi naman talaga yung tinitingnan mo? Napaiwas agad ako sa kanya. Okay lang po ako, Sir. Sagot ko. Are you sure? Panigurado na yung tanong. Sabay tango ko pero parang hindi siya kumbinsido sa sagot ko. Hindi naman na siya nagtanong kaya ginawa ko na lang ulit yung trabaho ko. Lunch break na pero hindi ko pa rin tapos yung trabaho ko. Parang wala akong ganang kumain. Nagpatuloy ang takbo ng oras hanggang sa mag-alauna na pero hindi pa rin ako tapos. Hindi talaga ako nakakaramdam ng gutom dahil yung folder ni Sir ang iniisip ko. Hello, yes? Can I order? Yung dati. Dinig kong saad ni Sir sa cellphone niya. Narinig ko siya nagsasalita pero parang walang tumatatak sa akin o naiintindihan. Para bang narinig mo siya pero labas din agad sa kabila tapos makakalimutan mo na. Nakakatulala naman yung pag-iisip sa design na yun. Pindot na lang ako ng pindot sa laptop ko. Inis kong sabi nang mabasa ko kung anong nailagay ko sa pagtatype. Are you really okay, Samantha? Oo naman po, Sir. May iniisip lang. Sagot ko pero umiiwas din ako agad ng tingin sa kanya. Bakit ba kasi hindi ako marunong magtago ng emosyon ng mukha? Parang ang bilis lang nilang basahin ang ekspresyon ng mukha ko. Would you mind to share it with me? Napatingin ako kay Sir sa sinabi niya. What does he mean? Napatagilid ang ulo ko na nakatingin kay Sir. Pinag-aaralan mo ba mukha ko? Napapikit naman ako saka umiwas ulit. Sige, ipagpatuloy mo Samantha ang pag-iiwas ng tingin sa kanya. Hindi mo namamalayan, mamaya nakahalata ka na. Hindi po, Sir. Pasensya na. Ano ba talagang problema mo? Napatitig naman ako sa mukha ni Sir dahil parang lately, ang bilis na ring basahin ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi katulad dati na wala kang mababasa na kahit na ano. Hindi mo alam kung galit ba siya, naiinis o natutuwa. Pero lately nahalata ko ng pagdalas ng pagpapakita ng emosyon ni Sir. Naiilang na ako sa ginagawa mo. May dumi ba ang mukha ko? Umiwas siya sa akin ng tingin at pinunasan pa niya ang mukha niya ng panyo. Wala naman, Sir. Ang gwapo niyo po pala talaga. Seryoso kong sabi pero sinabi ko lang yon para mas lalong mailang sa akin si Sir. Napasimangot naman ako dahil doon. Hindi ba siya komportableng kasama ako? Parang ngayon lang naman siyang ganyan Samantalang dati parang wala lang siyang pakialam sa akin. At sa bawat sasabihin kong papuri sa kanya tapos ngayon, iniiwasan niya ang titig ko.
Stop pouting and staring at me. Lalo naman ako napasimangot sa sinabi niya. Eh di wag. Umalis na lang ako ng tingin sa kanya. Sungit. Katahimikan ang namatawi sa aming dalawa hanggang sa marinig ko magsalita si Sir. Let's eat. Aniya. Napakunot naman ang noo ko sa kanya. Sabi ko, tumayo ka na dyan at kumain na tayo. Napatingin naman ako sa table na kaharap niya at nakita ko doon ang iba't ibang pagkain. San galing ang mga yan? Ganon na yata ako katulala para hindi ko mamalayang may pagkain na siya dyan. Kakain ka ba o tititigan mo lang ang mga pagkain? Sorry. Sambit ko saka tumayo at lumapit sa kanya. San galing ang mga to? Tanong ko na makakuha ng isang putahe. Nagpa-deliver ako. May nangyari ba? Kanina ka pang wala sa sarili mo eh. Tanong niya habang nakain kami. Wala naman. I know there is something wrong. Please, tell me. Tinignan ko siya sa mga mata niya. Kita ko doon ang pag-aalala. Haha, nababaliw na nga ata ako. Ano-ano nakikita ko kahit malabong mag-alala sa akin si Sir. Okay lang po ako, Sir. May iniisip lang. Sagot ko. Hindi siya nagsalita subalit nakatitig naman siya sa akin. Ngilitian ko na lang siya at kumain. Hindi naman na siya nagtanong ng kung ano-ano hanggang sa matapos kaming kumain. Mabilis na tumakbo ang oras. Pagdating ko sa bahay, sinimulan ko maghanap sa folder ni Sir dahil baka na-misplace ko lang dito. Pero magdadalawang oras na ako naghahanap, wala pa rin. Nasaan ka na ba? Inis kong sigaw sa bahay ko dahil wala rin dito. Nasaan ba yun? Sa sobrang pagod ko sa paghanap ng folder na yon, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Pagising ko sa umaga, para akong pagod na pagod. Nanginginig din ang katawan ko sa gutom. Hindi nga pala ako kumain kagabi. Pumasok ako ng office, bagsak pa rin ang balikat. Pwisit talaga. Pwisit! Habang naglalakad ako, nakita ko si Claudia na nakangisi. Oh girl, not now please. Wala ako sa mood. Iiwasan ko na sana siya pero talagang papansin. Dahil kung saan ako dadaan ngayon, doon din siya. Kahit kailan naman talaga, oo, papansin. Lalampasan ko na lang sana siya pero hindi niya talaga ako pinalampas. Hi Samantha? Ngiting asar niyang bati sa akin. Hi, sagot ko nang walang kagana-gana. Parang wala kayatang timpla sa mood mo ah. Saad pa rin niya sa akin. Oo, kaya pwede bang wag muna ngayon? Maghanap ka na lang ibang aasarin dyan. Wala akong aasarin maliban sa'yo. Dahil ikaw lang naman ang babaeng nilalapitan ng future fiancé ko. Napairap na lang ako sa kanya. Mas matanda siya sa akin pero parang mas matanda pa ako mag-isip sa kanya. Future pa lang naman, Claudia. Hindi ko nga sigurado kung matutuloy ba talaga. Aalis na sana ako na magsalita na naman siya. Bakit? Kapag ba nangyari yon, pipigilan mo siya? Seryoso niya nang sabi sa akin. Hinarap ko siya at sinagot. Hindi ako nangingialam sa inyo. Wala akong paki kung ikaw ang pakakasal ni Sir o sino man. Ano ko ba siya? Taas kilang kung sabi. Akala mo ba hindi ko nahahalata ang mga malalagkit na titig sa'yo ni Kiefer? No, hindi ako tanga. Sa tuwing nakafocus ka na lang sa ginagawa mo, siya rin napagtitig niya sa'yo. Nakaka-insulto. Marami na ako nabalitaan kay Kiefer. Wala siyang pinapansing babae at hindi ka rin niya pinagkakabalahang tingnan. Pero bakit sa'yo hindi? Parang anong nangyayari, hindi ikaw ang nahuhulog sa kanya kundi siya. Yan ka na naman sa tamang hinala mo. Kung ngayon palang wala pala kay relasyon ay tamang hinala ka na. Paano na kaya kapag fiancé ka na niya o asawa na? Puro hinala na lang? Kung ganun ang gagawin mo, baka hindi pa lang kayo nagtatagal ni Sir ay iwan ka na niya. Tinalikuran ko na siya at di na pinansin pa. Nasa akin pa rin ang huling halakak, Samantha. Dinig kong sigaw niya. Whatever. Eh di tumawa ka hanggang gusto mo. Hanggang sa baliw ka. Mas maganda. Dumiretso na akong office ni Sir at naghintay sa kanya dahil may meeting siya ng 9 AM with the major stockholders. Minsan lang pumunta dito ang mga major stockholders. Mukhang may importante silang pagmimitingan. Where is the design, Samantha? Nabilaukan ako sa iniinom kong tubig dahil sa tanong ni Sir. Oh shit! Hey, are you okay? Sunod-sunod na pag-ubo ko dahil sa tubig. Nakakainis. Daig ko pang nalunod sa nangyari dahil hanggang ilong lang meron ako. Ano po sir? Pasensya na po. Pinunasan niyang nasa lig ko gamit ang panyo niya. Nailang naman ako sa ginawa niya kaya inalis ko ang kamay niya. Maski siya'y nagulat sa ginawa niya. Pasensya ka na. Nahihiya niyang sabi. Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko tungkol sa design? Bakit ba nawala yun sa isip ko? Pasensya ka na rin po sir. Nakayuko kong sabi. Can I get the design now? Hindi na ako makatingin sa kanya at nalatiling nakayuko. Samantha? Tawag niya pero nilalaro ko lang ang mga hoko ko. Nanginginig na ako. Sir,
Pasensya ka na po pero naputo lang sasabihin ko na mag-excuse siya dahil may natawag ata sa cellphone niya. Yes, Mrs. Cantos? Oh really? What's the reason? Parang biglaan yata. Okay, sige. Thank you. Sa kanya ibibira ang cellphone niya at humarap sa akin. Tinignan ko naman siya na parang nagtatanong. Hindi raw makakapunta kayo ng mga major stockholders. Sasabihin na lang daw ako ulit. Saan niya? Kukunin ko na sa'yo yung design. Patay. Paano ko ba sasabihin sa kanyang nawawala at hindi ko alam kung saan ko hahanapin? Samantha, ano bang problema mo? Kahapon ka pa nawawala sa sarili mo. Please tell me, I'm worried. Talagang mag-aalala ka, sir. Lalo na kung malalaman mong nawawala yung design na sinasabi mo. Hindi ka mag-aalala sa akin kundi mag-aalala ka para sa kumpanya mo. Hindi ko alam kung gaano ka-importante ang design na binigay mo sa akin pero pakiramdam ko, napakahalaga nun. Yumuko ako saka humugot ako ng lakas ng loob. Sir, sorry po, hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko alam. Spill it out. Seryoso niya nang sabi. Nakakainis. Mas lalo akong kinakabahan sa pagiging seryoso niya eh. Sir, yung design na binigay niyo po sa akin, what about it? Seryoso pa rin niyang sabi. Nawawala ako po. Pikit mata kong sabi. What? Mas lalo ako napapikit sa sigaw niya. What do you mean? Tanong pa niya. Hindi ko po talaga alam kung paano nangyari, sir. Takot na takot kong sabi. Sa'yo ko binigay yun, Samantha, pero bakit nawala mo? Hindi mo alam kung gaano yung ka-importante. Ang mga designer na pagbimitigan sana namin with the major stockholders ngayon. Pasensya na po talaga, sir. Paanong pasensya? Paano nangyari? Saan mo nawala? Sir, na umuwi po kasi ako noong nakaraan. Naiwan ko po din sa office ninyo. Nawala po kasi sa isip ko dahil nandito na naman po siya sa gilid ng table ko. Hindi ko naman po yun inuwi sa bahay pero nang hanapin ko po dito kahapon, wala na po. Nakayo ko kung saan. So sinasabi mong may kumuha. Kalmado niya nang sabi. Hindi naman po sa ganun, sir. Hindi ko lang po sigurado. Naiwan ko po talaga yun dito sa office mo. Sinilip kong itsura ni sir at halata din ng inis. Hindi galit? Napahilot siya sa kanyang sentido at tumalikod sa akin. You don't know how much important that design is. Parang kinakalma ang sariling sambit. Pasensya na po, sir. Hanapin mo yon kahit saan bago pa ako tawagan ng mga major stockholders para sa meeting namin. Hindi na ako nakasagot sa kanya dahil lumabas na siya ng office niya. Pero saan ko naman yun hahanapin? Nagawa ko na yun tapos hahanapin ko ulit? Alam kong obligasyon ko yun dahil sa akin iniwan yun pero hindi ko na alam kung saan ko pa siya hahanapin. Lumabas ako ng office ni sir pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Habang naglalakad ako, nakasalubong ko na naman si Claudia. Ikaw na naman? Hindi ka ba nagsasawa sa pagmumukha ko dahil ako, sawang-sawa na ako sa'yo? Akala ko, perpekto ka na talagang sekretary. Pero bakit parang wala lang sa'yong galit ni sir? Kumunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka pinagalitan? Bilib na rin talaga ako sa'yo eh. Tanga ka ba? Nagulat naman ako sa sigaw niyang iyon sa akin. Nagpunta si Kiefer sa department namin at nagagalit. Imbes na ikaw ang pagalitan, hindi. At kami pang napagalitan. Nawawala mo yung design ni sir, tama? Ang unfair. Dapat ikaw ang pinagalitan at hindi kami. Ano namang kinalaman namin dun? Lalo ko nagulat sa sinabi niya. Nagpunta si sir sa department nila? Pero bakit? Kalmado lang naman akong kinausap kanina. Oo, nagalit siya pero saglit lang naman yun. Ano bang pinakain mo sa kanya at sa ibang tao niya ibinubugang galit niya? Nakakainis ka na. Masyado naman yatang special ang treatment niya sa'yo. At oras na malaman kung hindi mo talaga nawala ang design niya, malalagot ka sa akin. Pagkatapos niya akong sigawan, umalis na siya. Hindi naman ako agad nakarecover sa mga narinig ko. Bakit siya nagagalit sa marketing department? Anong kinalaman nila sa design na sinasabi niya? Anong klaseng design ba kasi yun? Design ba ng, building? Naratili ako ng ilang minuto sa kinatatayuan ko kanina bago ko umalis. Hoy Samantha, ano nangyari? Ha? Tanong ko dahil hindi ko narinig. Masyado na kasing malalim ang iniisip ko. Lunch break na kasi kaya magkakasama na kaming apat. Pinagalitan ka ba ni sir? Nag-aalalang tanong sa akin ni Danica. Hindi naman, sagot ko. Huwag ka nang sinungaling, Samantha. Galing siya sa department namin kanina tagagalit siya tungkol sa design na binigay niya sa'yo. Kapag nabalitaan niya lang daw na may kumuha ng design niya, ay mananagot siya. Wika ni Leticia. Ang alam ko, lahat ng department pinuntahan niya at tagagalit din. May nagsasabi na ano daw ang kinalaman nila doon kung ikaw naman daw palang may hawak. Seryoso ring sabi ni bakla. Oo nga, Samantha. Ano bang design yun? Tanong ni Danica. Hindi ko alam.
Nakalimutan ko kasi yung dalhin nung isang araw. Ang akala ko nasa office lang yun pero hindi pala. Walang folder dun. Paano mawawala yun? Kami lang ni Sir Kiefer at Mrs. Cantos ang mayroong passcode ng office niya. Kinausap pa si Mrs. Cantos kanina, sir? Tanong ko. Oo, tinatanong nga yun pero wala rin daw kinalaman si Mrs. Cantos dun. Galit na galit nga sa amin si Claudia dahil kasalanan mo naman daw pero bakit daw kami pinagbibintangan? Napayo ko naman ako sa kanila. Pasensya na kayo. Saad ko. Naramdaman ko namang may humawak sa balikat ko. Okay lang, ano ka ba? Anong sabi sa'yo ni sir? Pinagalitan ka ba? Nag-aalalang tanong sa akin ni bakla. Hindi naman, sakto lang. Hayaan mo na, susubukan naming mahanap din yun. Ano bang itsura nun? Tanong ni Aldrin. Hindi ko rin alam, basta ang alam ko, white folder siya na may swan sa gilid. Sige, hayaan mo at maghahanap din kami. Maraming salamat. Napatango naman silang tatlo sa akin at hinawakan nila ako sa balikat. Parang nabawasan naman ang bigat na nararamdaman ng dibdib ko. Pabalik na kami ng kanya-kanya naming office na makasalubong namin si Mrs. Bentacourt na salubong ang kilay. Nagulat na lang ako ng, Pak! Hindi ako agad nakagalaw sa ginawa niya sa akin. Halos mamanhid ang pisngi ko sa sampal niya. Hawak-hawak ko pa rin ang pisngi ko. Samantha! Dinig kong nag-aalalang sambit ng tatlo. Ang kapal din talaga ng mukha mo. Pagkatapos kang pakitaan ng magandang pakikitungo ng anak ko, tapos tatraidorin mo? Wala kang kwenta. Malakas niyang sigaw sa akin. Hinawakan ko ang pangako at kumuya-nguya, baka kasi mag-lock. Tinignan ko si Mrs. Bentacourt sa mga mata niya. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Ano po bang ibig ninyong sabihin, Mrs. Bentacourt? Malumanay kong tanong sa kanya. Nagmamang-maangan ka pa. Ibinigay sa iyo ang folder na may laman ng mga design ng anak ko, tapos anong ginawa mo? Hindi mo man lang itinago ng maayos. Imbes na ikaw lang pagagalitan niya, hindi. At lahat kayo damay. Hindi ko talaga makita kung saan banda ka naging espesyal sa anak ko. Iningatan ko naman po yun eh. Hindi ko lang po alam kung sinong kumuha. Yan ba ang tinatawag mong iningatan? Nawala mo? What a nice reason, squatter girl. Mauunawaan ko po ang galit ninyo, ma'am. Pero ang pagsabihan po akong squatter girl at walang kwenta, masyado na po atang malayo sa mga bagay na nangyayari ngayon. Kalmado pa rin sabi sa kanya pero siya, taas baba ng dibdib niya dahil siguro sa hingal niya sa galit. I don't care what you feel. Dahil wala yung nararamdaman mo sa nararamdaman ngayon ng anak ko. Dahil sa kapabayaan mo, walang silbi. Pagkatapos niya magsalita, umalis na siya. Samantha, okay ka lang? Nag-aano lang tanong ni Danica. Sorry, wala kaming nagawa. Mami na ni Sir yun eh. Si Leticia. Nakakainis. Bakit ba nagbigay agad siya ng haka-haka? Nawawala nga, hindi ba? Tapos kapabayaan? Saka kung iniwan yun sa office ng anak niya, malamang nandun lang yun. Inuuna kasi ang bunganga kaysa sa paghahanap eh. Inis na sabi ni bakla habang nakatingin sa pinagdaanan ni Mrs. Bentacourt. Okay ka lang ba? Tanong pa ni bakla na tinanguan ko naman. Mauuna na ako sa inyo, pasensya na. Tinalikuran ko na silang lahat. Narinig ko pang tinatawag nila ako pero hindi ko na sila pinansin at diretso akong pumasok sa office ni Sir. Gusto kong umiyak. Naiiyak ako dahil sa sampol niya. Ang sakit nun ah. 180 degrees lang? What happened to your face? Bungad na tanong sa akin ni Sir Kiefer. Hinawakan pa niya ang pisngi ko kung saan ako sinampal. Wala lang po. Inalis kong kamay niyang nakahawak sa pisngi ko. Bakit namumulo yan? May sumampal sa'yo? Aalis na sana ako at matutungong table ko nang hawakan niya ako sa braso. Sagutin mo ako. Seryoso niyang aniya. Bakit ka ba ganyan sa akin, sir? Dahil sa magandang treatment mo sa akin kung ano nung iniisip nila sa'yo at sa akin. Sa ating dalawa. Wala po, sir. Pinagigilan po ako ni bakla sa pisngi, kaya pinisil niya po at namula. Nahihiya akong sabi. Okay, pisilin ko rin yung dalawa niyang pisngi. Sigaw niya. Napangiti naman ako dahil naniwala siya. Ano ba kayo, sir? Nagkatuwaan kasi kami kanina, nanggigil kaya, ayun po. Bumuntong hininga naman siya. Kung may problema, wag kang mahihiyang magsabi sa akin. Malumanin niyang sabi. Opo, sir. Salamat po. Tumalikod na ako sa kanya. Wag mo akong lituhin sa nararamdaman ko sa iyo, Sir Kiefer. Hindi ko na alam kung nag-aalala ka ba talaga sa akin o nag-aalala ka bilang empleyado mo. Bakit? Dahil ba natatakot kang mapalitan ako at akitin ka na naman na magiging mga sekretarya mo? Ang hirap mong intindihin. Naguguluhan na ako. Bakit nga ba hindi mo sa akin ibinubuga ang galit mo? Kaya ng pagsisigaw mo sa mga iba mong empleyado. Para kang problem sa math na hindi ko alam ang formula para makuha kong solution. Ang hirap mong intindihin. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng sagot.
Para ako nangangapa at sinusubukan kang sagutin. Riin ako napapikit sa upuan ko habang nagtatrabaho. Pansin ko rin sa gilid ng mga mata ko ang pasulap-sulap sa akin ni Sir. Parang gusto niyang magtanong pero pinipigil lang niya ang sarili niya. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong mag-isip pero nung iisipin ko, uulit-ulitin ko sa isip ko kung saan ko ba talaga nilagay yung folder. Pero ilang beses ko nang ginawa yun, may nagbago ba? Naisip mo ba? Di ba hindi? Hay! Buntong hininga ko. Pagkatapos ng araw na yun, umuwi na ako. Para ko laging pagod na pagod. Hindi kaya may kumuha ng folder na iyon? Pero paano mabubuksan ang office ni Sir? Tatlo lang kami na mayroong access sa pintuan niya. Unless may nagtago sa kung saan sa sulok ng office ni Sir para makuha niya iyon kapag wala kaming pareho ni Sir. Kasi kahit makulong siya doon, makakalabas siya kasi sa labas lang naman ang may password. Ang tanong, sino? Sinong pangahas na gagawin yun kay Sir? Kung ang mommy niya, imposible. Baka siya naman gagawin si Sir Kiefer, anak niya nga yun. Kung si Claudia naman, hindi ako sigurado. Ano ang dahilan niya para kunin yung design na yun? To impress Sir Kiefer? Paano kung alam niyang magagalit si Sir Kiefer? Hays, ang gulo. Wala ako matatanda na may pumuntang tao lately sa office ni Sir. Si Sir Logan naman halos hindi na yun binibisita. Saka bakit naman niya kukunin yun magpinsang buo silang dalawa? Papasok na ako ng office nang makasalubong ko sila bakla at sinabing pinapupunta kaming lahat sa conference room. Ano raw meron? Tanong ko habang naglalakad kami. Ewan ko rin, basta nagpapatawag siya ng meeting Sagot sa akin ni Leticia. Hindi na kami nag-usap-usap at dire-diretso na ng conference room. Pagdating namin doon, nadatnan namin si Mrs. Cantos, Claudia at iba pa. Wala pa rin si Sir Kiefer. Umupo na kaming apat, malas nga lang at katabi si Claudia. Nasa pangalawang upuan kasi siya sekretary ako. Dapat malapit lang ako kay Sir Kiefer. Hindi ako makapaghintay na mawawala ka na sa paningin ko. Nilingon ko si Claudia nang sabihin niya iyon. Mukhang masaya siya na ewan dahil ngingisi-ngisi na parang aso. Kunot noo ko naman siyang tiningnan nang umiwas na ako ng tingin sa kanya. Ewan ko pero parang may mali sa kanya ngayon. Ano na naman ba ang problema ng babaeng ito? Kung aalisin ako ni Sir dahil sa nawala akong design niya, sana nung una pa niya ginawa pero hindi naman Kaya ano na naman ba ang plano ng babaeng ito? Nagtataka man ako binaliwala ko na lamang yon. Dumating si Sir makalipas ng ilang minuto. Diretso siyang naglakad sa harap at umupo sa harapan niya. Rinig pa namin ang pagbuntong hininga niya bago humarap sa amin. Tumingin sa akin saka sa iba. Hindi ko alam kung nawala ba talagang design kong yun o may nangas na kunin yun sa office ko. Panimula niya. Halata sa mukha niya ang pagod siguro kakaisip sa design niya. 3 buwan. 3 buwan kong ginawa yun. 3 buwan pinag-isipan pero mukhang mawawala na parang bula. Bakit hindi ka magalit kay Samantha? Dahil siya naman talaga nakawala. Singit ni Claudia. Hindi ko nawala ang design na yun, Claudia. O talaga? Hindi mo nga siguro nawala o baka naman pinigay mo na sa ibang kumpanya. Napakunot noon na lang ako sa sinasabi niya. Anong ibigay? Ano ang dahilan ko para ibigay ko yun? Wag mo akong pagbintangan, Claudia. Hindi nakakatuwa. Talagang hindi ka matutuwa. Ngising saan niya. Enough. Tama na. Walang mangyayari kung puro kayo sisihan. Singit naman sa amin ni Sir Kiefer. Bakit hindi niyo alamin, Sir, kung ano na-discover ko ngayon? Nilingon ko siyang nagtataka. What do you mean? Tanong na rin ni Sir. Hindi niya sinagot si Sir Kiefer bagkos nag-dial siya sa kanyang cellphone. Papasukin niyo na. Utos niya sa kabilang linya. Sabay-sabay kaming napalingon sa gawin ng pintuan nang magbukas ito't may itinulak silang lalaki. Maupo ka. Masayang sabi ni Claudia dun sa lalaking may hawak na folder. Tinitigan kong mabuti ang hawak niya kung may logo ba itong Swan pero hindi ko masyado makita dahil natatabingan ng kamay niya ang bandang may logo. Pumunta siya sa gilid ko at nagulat na lang ako nang bigla itong lumuhod. Patawarin mo ako pero hindi ko pwedeng isuko ang trabaho ko sa JBC. Umiiyak na niyang sabi. Nagtataka naman ako sa sinasabi niya. Ano ba ang trip nito? Ano bang sinasabi mo? Tanong ko sa kanya. What do you mean? Tanong na rin ni Sir Kiefer. Binenta niya sa akin ang design para may maipasa ako sa JBC company. Ano bang sinasabi mo? Inis ko ring tanong sa kanya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Nakipagkita sa akin si Miss Samantha nung isang araw. Sabi niya may design daw siya na panigurado magugustuhan ng kumpanyang pinapasukan ko. Nang makita ko yun, tuwang-tuwa ako. Hindi niya tinapos ang sasabihin niya na magsalita si Sir Kiefer. Magkanong presyo niya? Seryoso niyang tanong. Po? Magkanong presyo? Sigaw niya sa lalaki. 1 million po. Yuko niyang sabi. Wala akong binibenta sa yung ganyan. Tayong sigaw ko na rin.
Samantha, calm down. Rinig kong sambit ni Danica pero hindi ko siya pinansin. Hindi nga kita kilala eh. Kaya anong sinasabi mo? Nawala ko yan, hindi ko binenta. Huwag ka nang magpa-inosente, Samantha. Hindi mo na iwala dahil ibinenta mo sa halagang 1,000,000. Grabe ka, girl. Ang lakas ng loob mo. Traitor ka. Ngising saad ni Claudia. Paano ka nakakasigurado? Hindi ko kilala ang lalaking yan. Ngayon ko pa nga lang yan nakita tapos pagbibintangan niya ako? Bakit? Sino bang pinagkatiwalaan ni sir ng design niya? Hindi ba't ikaw? Aminin mo na lang. Sigaw ni Claudia. Enough! I said enough. Hindi ba kayo titigil na dalawa? Sigaw na rin sa amin ni Sir Kiefer. Hinabulot niya sa lalaki na natiling nakaluhod sa gilid ko ang hawak niyang folder at binuksan. Nang makita niya ito ay bigla siyang lumabas. Napakayumos na lang ako sa dalawa kong kamao dahil sa nangyayari. Parang napunta sa kanyang folder na iyon. Hindi ko siya kilala. Hindi ko yun binenta kaya imposible. Set up lang ang lahat ng ito. Lakasan mong loob mo, Samantha. Matatapos din ang lahat ng to. Get out! All of you! Malakas na sigaw ni Claudia. Hindi ko siya pinansin. Mabilis naman silang lumabas lahat maliban sa aming dalawa. Nanatili ako nakatayo at nakatingin sa kawalan. Masyado kang pakitang tao. Inis niyang sabi sa akin. Kinuha ko naman ang basong may laman na tubig at uminom. Nakakatuyo ng lalamunan. Nagulat na lang ako sa sunod na ginawa ni Claudia nang buhusan niya ng tubig ang sarili niyang mukha hanggang sa dibdib. What are you doing? Tanong ko sa kanya pero nagsisigaw lang siya. Oh my God! Oh my God! Sunod-sunod niyang sabi. What did you do? Malakas na sigaw ni Mrs. Bentacourt na makapasok siya sa loob. Tita, she's crazy! Tukoy niya sa akin. Napapailing naman ako dahil hindi ako may gawa niyan. Hindi ko po yan ginawa. Saad ko pero hindi siya naniwala. At sinong niloko mo? Ayan o, kitang-kitang ebidensya. Turo niya sa hawak-hawak kong baso. Binitawan ko naman agad yon. I was just drinking my water, mom, nang bigla niyang binuhusan ng sarili niya ng tubig. Tanggol ko sa sarili ko. Are you stupid? Bakit ko naman gagawin yun? Ano ang tingin mo sa akin, baliw? Malakas niyang sigaw sa akin. Wala ka talagang silbi kahit kailan. Pati ba naman na magiging fiancé ng anak ko, ginaganyan mo? Napakasama mong tao. Nung ikaw ang nakagawa ng tama at nagkamali si Claudia, hindi ka niya ginanyan. Masyado kang sabik sa gulo. Alam mo kung ano ka? Isa kang peste. Salot sa buhay naming pamilya. I don't want to see your face anymore. Get out! What is happening here? Malakas sa sigaw ni Sir Kiefer. Sunod-sunod silang pumasok sa loob at lahat ay nakatingin kay Claudia na basang-basa ng tubig. Kiefer, binuhusan niya ako ng tubig. Umiiyak niyang sabi sa yumakap kay Sir Kiefer. Hinagod naman ni Sir Kiefer ang likod ni Claudia. Napaiwas naman ako ng tingin sa kanila. I wanted to take a vacation, Samantha. Leave my company for the time being. Malamig niyang aniya saka inaalalaing lumabas si Claudia. Bago pa sila makalabas, nilingon ako ni Claudia ang nakangisi. Not temporarily, woman. I wanted to leave the company permanently. Huling salitang sinabi ni Mrs. Bentacourt bago sumunod kay Sir Kiefer. Hindi ko na namalayang tumuro na pala ang luha ko. Hinagod ni bakla ang likod ko. Samantha, ano bang nangyayari? Malungkot niyang tanong sa akin. Puwisi talagang babaeng yun eh. Galit na sa Leticia. Bakit basang-basa siya ng tubig? Tanong din ni Danica. Baliw na ata yun eh. Umiinom ako ng tubig dahil feeling ko natuyuan ako ng lalamunan. Dahil sa mga nangyayari tapos bigla niyang binuhusan ng tubig ang sarili niya saka akong pinagbibintangan. Baliw na nga. Pero paano ka? Nagaan lang tanong ni bakla. Bahala na. Kung may magagawa ko gagawin ko pero hindi ko pa ikiusapan si Sir Kiefer. Pero kung magsasarado ang isip niya sa mga sasabihin ko, wala na ako magagawa. Aalis ka na ng kumpanya? Ewan ko, bahala na. Sige, mauna na ako. Iwasan niyo muna ako dahil baka kayo naman ang pagtripan ng baliw na yan. Lumabas ako at dire-diretsong lumabas ang kumpanya. Alam kong may tao sa likod ng lalaking nagbibintang sa akin. Taong may galit sa akin. Sino kaya ang taong nasa likod ng paggawa ng design ni Kiefer? Ano na ang mangyayari kay Samantha ngayong pinagbabakasyon muna siya ni Kiefer? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.